Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Mayor Sebastian Duterte 3 hours ago. Sabi niya, GMA News, GMA Network is state-owned and controlled media bitches. Bitch, di ba? Wakwak, aswang. So, isinare ni Mayor Sebastian Duterte itong post ng GMA News na binalita niya yung pagkamatay ni late Paulo Tantoco na namatay siya ng coke overdose. Kaya lang, yung GMA post na yon, after a few hours, na taken down. So ito, ditong side na ito is yung black. Nandyan yung detalye. Yung base sa report, published report ng Hollywood News, LA Hollywood News. Yan. So, isinare ng may article ang GMA. So, na-inform ng public. Mamaya, ito na, taken down na. GMA News Online, ops. We cannot find the page you are looking for. Yung tungkol sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So, bakit? Biglang tinanggal. Kaya, ayun, si Mayor Baste, sabi niya, ang GMA is state-owned and controlled media bitches. So, marami nang nag-content tungkol nito. Sino ba? Magbasa lang ako. Saan ito? Ito, Vox Populi PH. Another content. GMA News deleted their post about the passing of Juan Paulo Tantoco, who was included in Liza Marcos' entourage in US on March 8. So, ito, nandyan yung post mamaya. Nung March 10, pinost ng GMA. Kanina, ipinost yung findings ng medical examiner na namatay nga sa overdose ng coke. But mamaya-maya, dinilit. It's really different when you take a screenshot quickly. Yan. Ang galing nitong Vox Populi, Nakuha niya ng screenshot yung March 10 na balita ng GMA News, March 10. So, a few days pagkamatay ni Tantoco, nag-post sila. Ngayon, deleted na. Tapos, July 13, nag-post ulit yung GMA News. Mamaya, dinilit na naman. So, anong rason na nagpo-post sila, mamaya, dinidelete? May nakita pa akong mainstream media, News 5. Kanina, I'm not sure kung na-delete na ba. Una ko ngang nalaman ang findings na ito ng medical examiner na coke overdose ang dahilan sa News 5. Meron din akong nakita, Rappler naman. Considered ba ang Rappler na mainstream media? So far, yun pa lang nakikita ko News 5, Rappler, GMA kailang na-delete. How about Inquirer, Philippine Star, yung mga malalaking broadsheet, parang wala pa akong tahimik. How about ABS-CBN? Tahimik. Ang social media ang mabilis. Pinag-uusapan na ngayon. Okay, magbasa lang ako sa mga comments Arnold Tacloyan, they called it fake until it wasn't. Erax Dikyo, at the end of the day, it's all about business and politics. Flor Villa San Juan, for the sake of money, GMA News. Baisya Manalao, calling the attention of Madam Palaka.
Castanjedo Arnold, Jamie is either paid or threatened, natakot, tinakot. Reynaldo Mendoza, remember when Michael's young brother was arrested? Immediately they put former Duterte's economic advisor. Binalita kagad. Michael Young. Emily Rudia, they are afraid to say the truth. Money is powerful than dignity nowadays. Ako, hindi na ako talaga nanonood o nagano sa yung lalo na yung TV news. Wala na. Dito na lang ako sa social media. Okay. Magpasalamat tayo. Okay? Sinong pasalamatan natin sa mga expose? Kaya nalaman natin ang mga detalye. Si Dean Chase at saka si Maharlika. Sila ang halos magkasabay ba o nagtulungan na nag-expose tungkol nito. Yung police report, pinost ni Dean Chase kanina. Doon ko lang nalaman yung crime of the scene investigation ang natagpuan ng police is parang may party. Nung pumasok ang police, kasi tinawag na after 7 hours o 11 hours ba yun, tinawag. May patay, pumasok ang police. Naabutan nila sa hotel is may semblance of a party activity. Tapos, sa isang lamesa, may nakita daw na isang pakete, cellophane ba yun, na may laman na powdery substance, white powdery substance. Ano ba yun? White pa. Tapos may 3 syringes, yung pang-injection ba? 3, use. Ano pa? Tapos may rolled dollar bill. Ano pa ba yung laman doon? But anyway, police report. Yan yung sinasabi ni BP Sara na nakita niyang police report. Na nabanggit doon ang mga tao. Nakasulat sa police report yung mga tao na kasama ni Tantuco sa pangyayari ngayon. Kailang tinanggal ni Dean Chase yung mga tinakpan ba para hindi natin mabasa. Tapos nakalagay sa police report na nag-request sila ng travel restriction. Yung mga kasamahan ni late Tantuco hindi pwedeng magbiyahe. Kaya may tao dyan na matagal na nandun bago nakauwi sa Pilipinas. Kung sino yan, huwag nyo nang tanungin. Alam nyo na yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Malaking tulong nyo sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano silang natagaan og sin? Pag busy kayo sila, kay dagan man pud sila nga natagaan og ero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag niining hinabang nga sin. Hinautod ta sir nga magkauban ta kanon na hinautod ta sir nga tas ang kaog kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghan pa ang matabangan nga nanginanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan-kol? Imong edad? 57 akong edad karon. 57 na ka? Oo, 57 na ko. Pila ka buok imong anak, kol? Siyam. Siyam ang imong anak? Oo. So pila karon ang imong gabuhion, kol? 5 kay nakapamilya naman ang uban. So ang akong gabuhion karon 3 apil ang akong mga apo. Oo. So karon, kol, nga magbalay ka,
So kuan na gyud makaatop na gyud ka. Salamat ka sir kay dili na gid mi sir ulanan kay naanay sin nga imong gihatag sa amo Mm. Naotin ta sir nga kaloy ang tanan. So salamat. Kasad ka magpaingon sir. Kanunay magawan ang Ginoo sa imo Salamat kayo, Kol. Salamat kayo po.